Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Hello po mga kapatid. Good evening po sa inyo lahat and welcome po sa ating Midweek Bible Study. Pangalawang Wednesday na po of the month. Nakita-kita muli tayo. Pero bago tayo mag-umpisa, Sir Tata, opening prayer. Opening prayer. Pwede. Akala mo good morning, Jesus. Good evening. Sige. Live po kami. Live po. Ayan. Find me ba? Pakilala ka muna. Hulaan niyo po. Naka-ninja kids tayo eh. Hulaan niyo po kung sino kami. Yan po ang katanungan ngayong gabi. Pero binabati po namin ang kauna-unahan pong nag-appear sa ating screen. Si Sir Ana Perry Riales ng Mendez. Si Brother Edward Patrick Besite na anak ni Sister Jed from Lipa. Si Sir Violeta de los Santos. Hindi ko alam. Hello po, magandang gabi po sa ating 47, 48 at dumadami pa pong ating mga taga-subaybay para sa ating pag-aaral ng ating Bible Study. And welcome po sa ating Bible Study kila Sister Judith Cruz ng Tumana Prayer Group. At siyempre si Brother Cromwell na laging nandyan. Batalier, Sister Melba Di Maano, hello po. Ng ating Lipa. Po. At Sister Tess Adaya Magat, hello po sa inyo dyan. Sister Nancy Colina ng ating Bahay Pangarap. Sila Brother Bernie, good evening po. Salamat po sa Diyos sa inyong pag-accommodate sa aming lahat. Salamat po at God bless you even more. We expect yung susunod, no? Amen. Thank you, Lord. At si Sister Sinaida
Don Diana, hello po. From East Group. Opo, Sister Babe, Sister Leia Mendoza. Sister Lorna Rosilion Pehi ng ating Mendez. Sister Jocelyn Dinaco ng ating DAP. Opo, Sister Menchi De Leon, hello po. Ninong Ali ng Pangasinan. At Sister Josie Umayang po ng ating Pangasinan. Hello po sa inyo, magandang gabi po sa inyo. Sister Carmen Sebastian ng ating Makaturing. Sister Rose Iwata ng ating Isden. At Sister Jeanette Bautista Aquino ng ating Los Baños Outreach. Opo, napadaan po kami dyan pero hindi na po namin kayo sinilip kasi maagang maaga at gabing-gabi. Kaya hello po sa inyo dyan sa lahat ng mga taga Los Baños. At kay Ricky Cruz Samson po, hello po. Kay Sister Marisa Ronaldo ng ating Mendez Outreach. At syempre, ang walang iba't walang kupas na kulay pula, The na Red si Sister Girl. Rita Manggao ng ating kaibigan. Sister Eloy Akaya, na-miss ka namin. Oo Dapat nga, sumama ka ng oo Monday. You miss half of your life. Yes, yung gulo at kakaibang experience sa Pilgrims. Ano yan? Pilgrim's Dream sa Louisiana. Sobrang blessed, nakakatuwa po. Talagang iba pong magpala si Lord sa ating lahat. Sana nakasama siyang nangarap. Oo nga eh. hindi lang sa picture. Sister Eli, next time, join us. Amen. Sister Lisette Montenegro. Good evening po, Sister Eleazor Dick. Happy Blessed Wednesday. At si brother, sister, ano pa rin yan? Sister Julie Sarkinya ng Isto eh. Opo. Sister Carmela Tison, hello po sa inyo. From Mendez po. At Outreach. syempre ang ating lamig na ating kapatid mula po sa Baguio City, ang Lilo family. Sister Fritzy, Brother Bong, hello. Kulin. Ay, Sir Fritzy. Sister Kulin. Kahit hindi tayo nagpunta ng Baguio, naranasan na rin natin yung lamig, no? Oo Grabe. nga. Sobrang lamig, sobrang hangin. Nililipad kami. Nanay Feli, good evening po. Sister Rhoda Dean Abion, good evening din po. Happy viewing. Hi, Rizal. Hi, Ninang Marikit. Hello po sa inyo dyan. Kasama na rin si Brother Edward, Opo. At si saka Luther. Si Ninong. At si Luther. Opo. Sister Ophelia Perez, hello po sa inyo. Sister Matt Pingal. At ang ating mga Bulacan Outreach, Sister Eileen Simulata, hello po sa inyo. Sister Mel Policarpio, good evening. Wish na po sa Mahogany Prayer Group. Yes. Uy, sino Ay, yan? ito, pinaka-special sa puso ko. Nanay! Happy viewing po. Good evening. Mga kapatid, pwede nyo pong i-share yung ating live video. Patingin po kami ng mga sharer badge na tinatawag para po marami po tayong makasama sa ating gawain at marami rin po makarinig ng banal na salita ng Diyos. Amen. Click nyo lang po yung share, tapos public, yun na po. Lalabas naman po dito yung inyong sharer badge. At si Lord po ang magpapala sa inyo. Sharing is caring, sabi nga ni Seya. Ayun po, Sister Jen, andiyan ka pala. Good evening. Sino bang Jen yan? Abuyabo. Sister Norberto Dondayano. Brother. Ay, si Brother Norberto Dondayano ng Monteverde Prayer Group. Opo. Sister Seni Baez ng ating Mendez. At si Tessa, si Pulpida, Hello, magandang Ate gabi. Tessa, Thank secret. Alam mo na. Ayun, sino pa? Si Joan Isabel ng ating San Pablo. Hi, miss na miss ka namin, Isa. Payat na siya. Thank Payat you, ka Lord. na, thank you, Lord. Ayun. At sino pa tong na isa? Si Ate Sal na dito rin pala. Ayan na, may share badge si Ate Sally. Wow! Unang-unang makakatanggap ng jacket kay Tita Ria. Hello, Tita Ria. Hello po, Pastor Alex, Brother Bernie, and Sister Vivian. Si Brother Ricky Cruz Samson from Francisco Prayer Group pala siya sa Taytay. Kasi hindi ko kilala. Kaya good evening din po. Thank you, Lord, sa patuloy na papanood ng ating midweek Bible study. Hello, Sister Nida Mars. Belated happy birthday sa iyong anak. Kay Sister Tess. Malabonga and ng family. Flor Hello po. Kunanan. Good evening po. Si Brother, Yan, June Carino ng ating East Prayer Group. Tapos Sister Joy D. Calderon, Ricafort. Hello po sa inyong pamilya. Hello, AJ at si Jody.
Sister At si Neva, brother. Sister Neva din, Sister Neva Lalog. Oo, yan. Sir Levi Escondo Hello, Di Sister Caro. Levi. Hello, Jacob. And hello. Sister Emerita Mosquera ng ating Fatima. Yes. Sister Chai, BFF. My BFF, hello. Ninang Cora and Pastor JB, good evening din po. Happy Opo. viewing po. Ayan. Ayan, naubusan na tayo na nagtatype. Amen, amen. Kumusta naman, Sister Lisa? Di ba may mga birthday din ngayon? Talaga? Oo nga naman, syempre lagi tayo may Siyempre, birthday. araw-araw may birthday. At ito Kaya po lang- ay ikinagagalak po naming batiin ang lahat ng nagdaraos ng kanilang mga kaarawan. So, batiin po muna natin na wala. Yun. Sa dami po ng sinend ni Sister Sally, hindi ko malaman, naghalo-halo po yata. 13 ngayon. Yun, 13. Yes. Ayun. Happy birthday, Minister Ariel Borja. Hello Happy sa iyo dyan at birthday. sa buong pamilya mo dyan. Happy birthday. Happy birthday din kay Sister Grace Hanyo na anak ni Sister Lydia Hanyo ng ating Hanyo Spur Group sa Makati to. Thank you, Yun. Lord. Oo nga, anak ni Sister Lydia. Sister Ronaline Lumandas ng Pangasinan Outreach. Happy birthday! Si Brother Gerald Villapando. Anak kaya to ni ano? Anak ni Sister Vilma. Happy birthday po, Brother Gerald. At si Sister Amara Barte na anak naman ni Sister Jill. Jill. Happy birthday! Si Beb Abena. Yun, na pamangkin ni Sister Tata. Happy birthday, Beb! Hello, G! At hello po. Hello po, Mami. At belated happy birthday po kay Sis Sky Alison Lapak. Apo po siya ni Sister Ami Hernandez. At May wedding anniversary, oo nga, syempre. ito pala yung date na yon, Brother Don and Sister Holly. Happy wedding anniversary sa inyo. Hindi ko ito makakalimutan sa ating venue. Napakagandang venue ng inyong wedding noon. At belated wedding anniversary din kay Sister Cheska and Brother Jeff Hernandez. Ng ating At Kalawan belated, Outreach. wedding anniversary din nila Brother RB and then Sister Arlene ng Tarlac. Amen. Ayun, thank you, Lord. So, ito po. May masasabi ka Sister pa? Mai. Nakita ko, Sister Mai Ayun. Aquino ng ating San Pablo. Sister Hi, Rachel. Brother Bess! Ano Kumusta to? po kayo? Sister Rachel. Sister Ma is watching together with his husband. Husband, Together with Brother her. Bess. Ayan. Thank Hello you, po kay Rochelle. Eleazar. Sir. Hi. Hi. Saan kayang prayer group, no? At sino to? Brother Robert Ugalde. Happy viewing po. Hello, Brother Robert. Sister Carmen Mahia ng ating Blooming Treat. Sister Sol Domingo ng ating Pangasinan Outreach. Brother Jeff Borja. Thank you, Oo. Lord. Blessed Wednesday din. Sister Tess. Ay, Tere pala. Tere. Sister Tere Urubia. Hello, Sister Tere. Ayan, nakita ko na si Brother Andy. May share badge din. Amen. Diba? Happy watching, Brother Andy. Sir Melby Tungkab ng ating Pangasinan. Pangasinan. O Bagyo. Oo. Hello po, Sister Letty Garcia ng ating Greenland Prayer Group. Hello po. At ano po, Erica. kumusta natin? Yung prayer meeting pala namin. Oo nga Si eh. Erica daw may Uy! message. Ay, may message si Erica. Happy birthday. Happy birthday, Joby Joby and and Monching. Pero tomorrow yata siya. Kaya bukas babatiin po natin ulit Gusto si niya Brother advance. Joby and kasi gusto una-unahan lang talaga yan eh. Amen, Nauna thank si Erica. Happy birthday daw. Ayan. Brother Sister Jam, antiyan ka pala. Thank you. Oh, Lord. you're so Si Brother cute. Ronnie Cruz, nasa USA to si Brother Ronnie. Hello po. Ayan, may sharer badge na rin po si Sister Jen Abuyabor. So, ilan na po yon? Nakakatatlo na po tayo ng sharer. Wala pa kayong comment eh. Pagka-share nyo po, mag-comment kayo para makita po namin kung meron na kayong sharer badge. Diba? Tama? Share, o kaya share dan. Pero makikita naman po yun eh. Hi, Sir Ami. Hello po sa inyong lahat dyan. Mapagpalang kaarawan sa inyong lahat, mga kapatid. Sister Beth Marasigan, good evening ng ating Kalo Outreach. Yan. Amen. May pabati po. Hello po, Mercado family from Sister Jam and Comfy family.
Yan, Ito. Okay na yan. Nabasa na natin Okay. yan, Sir Ayan. Tess. Thank you, Lord. Sir Mel, okay na. Oh, Brother Eloy. Ayan, may pahabol pa. Brother Eloy ng ating karangalan. Hello po, si Papang. Si Brother Wenceslao Bertuccio ng ating Santa Filomena from San Ayun. Pablo. Bakit si Greg may share dan pero walang sharer badge? Ay, hindi yan. Ano yan? Baka sa messenger lang yun. Kala mo na-miss ka na rin namin Kala mo alam mo ba kagabi kung nakailang message si yung Miss Sasa? Maabot yata ng 4,000. Hindi ako makontak ni Tita Ria. Nag-aalburuto ako, wala akong mamain. Lahat si Ate Maribic. Good evening din pala. Andyan from Bulacan, si Cecil Tebes, si Tatay Mundo Teho ng ating Mendez. Good evening din Yes. po. Maraming mga pahabol. Oo nga. Noemi Dulaca Mariano. Hello po Medyo- sa inyo. PM niyo naman po kung saang area kayo. Thank you, Lord. Brother Ruben, good evening din po. Opo. Hello po sa inyo lahat at napakaganda po ng gabi para sa ating lahat. At dahil po dyan, mukhang nag-overtime na tayo, dahil po sabi sa amin ay 6:05, konting kembot na lang, 6:05 na. So tatawagin ko po si Sister Lisa para sa ating opening prayer para po masimulan na natin ang ating Bible study. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Manalangin po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa privilege na naman na ibinigay mo sa bawat isa na makapakinig sa inyong Bible study, Panginoon. Lord, ihanda mo po ang aming puso, ang aming kaisipan, at lahat po ng aming mga kapatid na sa ngayon, Panginoon, bumabiyahe pa, Panginoon. Protect them, Lord. Give them your protection, Lord. I-send mo yung maraming angels, Lord, at naway makaabot sila sa aming screening ng ating Bible study. At Panginoon, sa mga kapatid po namin na gagamitin mo sa gabing ito, anoint them, Lord, O God. At Lord, maraming salamat sa patuloy na biyayang ibinibigay mo sa bawat isa. At Lord, special favor, Lord, dinadalangin namin yung mga kapatiran namin, mga may sakit. At Lord, ngayon po ay mayroong mga dinadalang mga problema. Panginoon, Lord, naway itong aming live screening ay maging silbing gabay at maging pag-asa, Lord, sa lahat ng mga makakapakinig, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Lord, thank you, Lord. We give you praise and glory. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. So tawagin po natin ang ating mga kapatid na bangunahan tayo sa ating pag-awit. Thank you, Lord. Sister Jen. Amen. Good evening po sa lahat mga kapatid na mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Ayan, thank you Lord po muli. At ngayon po ay ating midweek Bible study. Tayo po ba'y handa na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kaya sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Awitan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Siya ang tanging daan, buhay at katotohanan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si
nagmula ang lahat ng bagay. Purihin natin ang Diyos. Kay Yahweh, walang imposible. Magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh, walang imposible. Bakit? Pagkat siya makapangyarihang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Siya ang tanging daan, buhay at katotohanan. Purihin natin ang kay Yahweh, walang imposible. Kay Yahweh, walang imposible. Magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh, walang imposible. Pagkat siya makapangyarihang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Si Jesus, siya ang tanging daan, buhay at katotohanan. Purihin natin ang Diyos. O Panginoon, o Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Minsan pa, o Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus. Nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailan may di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manahalig ay may buhay na walang hanggan. Kaya't purihin natin si Jesus. Nag-iisa at banal na Diyos. Hallelujah. Kaya't purihin natin si Jesus. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus. Kaya't purihin natin si Jesus. Si Jesus. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa
mahal na Diyos. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, glory to you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Let's continue worshiping our God. Napakadakila niya, napakabuti niya sa atin. Nararapat sa kanya luwalhati at papuri. Ibigay po natin ang ating sarili sa pagsamba, pagluwalhati sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon. Nag-aalay ng awit ng pasasalamat sa iyo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon. Tataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon. Nag-aalay ng awit ng pagsamba sa iyo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Kalwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo minamahal. One more time, hallelujah. Narito kami. Narito kami ngayon, Panginoon. Nag-aalay ng awit ng pasasalamat sa iyo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon. Everybody, taas natin. Tataas ang pangalan mo, Jesus. Kalwalhatian, kalwalhatian mo ay namasdan. Thank you, Lord. Kapangyarihan mo ay nahayag. Kamangha
kasang taglay. Hallelujah. Sa'yo iaalay, gamitin mo sa iyong kalwalhatian. Pupurihin ka, sasambahin, magpakailanman. Narito kaming iyong hinirang, kalakasan taglay. Sa'yo iaalay, gamitin mo sa iyong kalwalhatian. Pupurihin ka't sasambahin, mapakailanman. One more time, narito. Narito sa iyong hinirang, kalakasan taglay. Sa'yo iaalay, gamitin mo sa iyong kalwalhatian. Pupurihin ka't sasambahin, magpakailanman. Pupurihin ka't sasambahin, magpakailanman. Pupurihin ka't sasambahin, Thank you, Jesus. Hallelujah. Now let's give a clap offering to our God. Hallelujah. nakakapakinig, nakakapanood ngayon sa live streaming. A great privilege for all of us. At may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. And the fullness of anointing, Lord, ang aking primary need. And grace for all of us to fully comprehend and understand the message for us. Again, the grace,
that comes from you for all of us to practice and obey your words. Again, lahat ng papuri, pasasalamat sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, itong Great Commission ay merong it is a three combination. Maaaring sa ating lahat na nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag nating kakalimutan yung nandun sa Mark 16 at sa Luke 24. Kasi I would say na ito yung threefold combination or compilation sa Bible regarding the Great Commission. So binasa natin itong Matthew 28:18 hanggang 20. Basahin natin itong compilation o kasamang passages sa Great Commission. Tingnan ninyo sa Mark 16:15 to 20. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Ito, mahalaga to, na dapat nating ihayag sa lahat ng tao itong Great Commission. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Ito, combination or part ito ng Great Commission na dapat nating ilahad to all creation. Pagka ang mga tao hindi naniwala, nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo as the Messiah, the Son of God that will save us all, will be condemned. Kaya yung privilege natin na makapaghayag ng salita ng Diyos and much greater responsibility na sabihin sa lahat ng tao, part ito ng Great Commission. Kaya ang daming mga tao will be lost. O tingnan naman natin itong Luke 24. Kung maaalala nyo ang Luke 24, andyan yung road to Emmaus. At nandyan din yung the risen Lord, andyan din yung the disciples nga. So itong Matthew 24, ito part ito ng Great Commission, ha? Of course, ako rin, ang lagi kong na-share itong Matthew 28:18 to 20, nakakaligtaan ko to na kailangan manampalataya and to be baptized. Inulit din dito, baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. What does it mean? Hindi naman ito formula eh. Mamayang konti, malalaman natin yung kahalaga ng all of us must be baptized. Baptized with water for the remission of sin and baptism of the Holy Spirit to be born again. Kailangan malaman lahat ng tao yan, mga kapatid. Ito pa yung isang passages sa Bible na part ito ng Great Commission. Tingnan ko dito sa Luke 24. Buksan ninyo mga kapatid sa 45 to 47. Sige mga kapatid, ito yung walk to Emmaus. Diba yung mga dalawang disciple, lumayo na, papalayo na sa Jerusalem at pinag-uusapan nila yung tungkol sa kamatayan ni Jesus Christ na ang kanilang inaakala ay yun ang magliligtas sa kanila pagkatapos namatay. So they are walking, ang tawag nga doon sa village ng Emmaus. Then sumama sa kanila si Jesus Christ at inexplain ang tungkol sa kanya na tungkol pa sa binabalita sa law ni Moses, sa mga prophets, hanggang sa book of Isaiah, hanggang siya nga ay dumating na, namatay at nabuhay, and he is a risen king, empty tomb, binalita ng mga women na empty tomb, tumakbo dun sa mga disciples, at ito nga, papalayo na itong dalawa. So mahalaga rin itong maibalita sa lahat ng tayo na part ng Great Commission. O basahin ko na sa inyo dito sa, simula ko sa 45, tignan nyo.
Then he opened their minds so they would understand the scriptures. He told them, this is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. So itong tatlong mga passages sa Bible, sa Matthew, Mark, tsaka sa Luke, ay napakahalagang mailahad, maihayag natin itong the Great Commission. Ano ha? Glory to God. O ano ba yung mga dapat nating maintindihan dito sa mga talatang ating nabasa sa part ng Great Commission? Una, lahat ng mga Kristiyano maintindihan na Jesus has all authority. Ayan. Kasi si Jesus Christ ang head of the church. Tayo sa Comfy Family ay local expression of the universal body of Christ, being Christ the head. Isa lamang tayo sa pagkarami-raming Christian communities dito sa lupa. Kasi there are times na meron bang mga churches, Christian churches, so-called, na hindi si Kristo ang head? There are times na may mga pagkakataon na ang doctrine ng mga so-called Christian communities, yung kanilang paniniwala, parang na-undermine ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, ang lahat ng authority ay ibinigay kay Jesus Christ. Basahin natin dito buksan niyo yung Bible. So, all of us must understand that all authority ay ibinigay kay Jesus Christ. So, meaning, ano bang ibig sabihin niya? You remember last Wednesday, yung rule and reign ni Jesus Christ, even the natures, He has control. Ang question that probably na ating tatanungin sa ating sarili, have I surrendered my life to Jesus Christ? Again, is Christ ruling and reigning in my heart? If I understand that He is the all authority ay ibinigay sa Kanya with full conviction, we must be in subjection to His Word. Buksan niyo yung Ephesians 1:20-23. Ito, mahalaga itong mga talatang ito. Ephesians 1:20-23. Nabuksan niyo na, mga kapatid. Sige, sabayan niyo ako para yung salita ng Diyos ang magpapatibay at tayo rin binigyan ng pangunawa ni Lord para to comprehend and for us to obey. Tingnan nyo dito sa Ephesians 1:20-23. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything. So, in heaven and on earth, siya ang has full authority. Minsan mga Christians, yung kanilang gusto na susunod, di ba? O kaya, there are times na hindi naman authority ng Word of God. Tayong mga tao ay fallible, finite. Ang ating Panginoon Diyos, which is the Word of God, is eternal, infinite. So, and God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Just imagine. So, His authority, Jesus' authority. So, is Jesus your Lord, your Savior?
naalala ko dito sa, again, let His Word determine the path we shall take through life. Let His Word, mga kapatid, determine the path we shall take through life. Yung apostles' conviction, yung kanilang strong belief, nandito sa ano, kayo rin mga kapatid, kailangan maunawaan natin that Jesus is our Lord and Jesus is also our Savior. Dito sa 1 Corinthians chapter 2, 1 and 2, buksan ninyo mga kapatid. Tungkol to sa Jesus is the all authority is given to Him. Ito ang nasasaad. Buksan niyo mga kapatid. Unang Korinto 2, 1 hanggang 2. Ito na mga kapatid. And so it was with me, brothers and sisters. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. So, napakahalaga niyan, mga kapatid, na tayo, in everything that we do, in words or in deeds, we do it all in the name of our Lord Jesus Christ, to God through Him. So dapat, at nararapat lamang, medyo may kahirapan ba mga kapatid na when you say that Jesus is my Lord and my Savior, that is the path that will determine your life, and you can fully say, whatever I do, in words or in deed, I do it all in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to Him, through God the Father, through Him. Can we really acknowledge, fully trust, believe, and be exhibited in our lives? If so, then thank you, Lord. If not, then let this word sink deep in our hearts and treasure it and ask the grace of God. Kaya naman. Kaya ba? Well, yes. Para bagang naalala ko yung sharing ni Brother Bernie sa Proverbs 3, 1 and 2, na my son, yung word of God must be in your hearts for us to, yung blessing nga doon, siyempre hindi tayo titingin sa blessing, pero nandun long life, and napakaganda nung pangako doon. So kung as Christian, tayong lahat, na Colossians 3:17, nako, glory to God, Sunod, tignan naman natin itong go into all the world. Ayan, pag tayo nag-proclaim, mabilis lang na, ano lang ba, yung bang, if we put ourselves do sa mga disciples na sabihin, go to all nations. Nako, nandun sila sa Jerusalem, sa Israel. Yung paano, para bang all nations, ang lalayo niyan, di ba? And go. So hindi ka magiging, you reach them. Hindi ka magwe-wait na sila pumunta sa iyo. So ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ang talagang, you will move. You will make it happen. You will be a part, di ba? Ngayon nga, pag inisip mo, go into all the world, sa ating generation, sa ating pamumuhay ngayon, yung generation natin ng technology, di ba we can reach the world sa maikling oras? Ngayon, yun nangyari ngayon, di ba? Para pag inisip mo nga, go throughout the whole world
and preach the gospel. So yung ito, go into all the world, ano ha? So hindi lamang sa mga Hudyo. Buksan natin dito yung sinasabing sa lahat ng nations sa Galatians chapter 3 verse 28. Buksan niyo. Nakita na ninyo mga kapatid? Galatians 3:28. Alam ko, paborito niyo yung 3:29 eh. O lahat ng Kristiyano, kahit hindi Hudyo, kapag nakaugnay kay Kristo Jesus, inapo rin ni Abraham and will receive an inheritance. Di ba? Eh tayo, Pilipino, ay ang daming Kristiyano na hindi naman, of course, Jew. At meron din naman mga Jews na hindi pa rin tinatanggap si Jesus Christ as the Messiah or the Savior. Ano ha? Iba lang, prophet. Ano ha? Pero siya yung, He's God. Ano ha? Trinity ang ating doctrine. Oh, nakita na ninyo, mga kapatid, yung Galatia 3:28. Mahalaga to. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is male and female, for you are all one in Christ. Ayan, mahalaga yan, ha? For sa kapanahunan nila, the law has been a barrier sa kanilang kapanahunan. Pag binasa nyo nga sa Efeso 2, 13 hanggang 18. Pero pag tinignan nyo yung nasa 18, so yung 13 hanggang 18, yung batas naging barrier pa eh. Pero pagdating ni Jesus Christ sa kanyang pagkamatay sa cross, wala nang Hudyo, wala nang Gentile, wala nang slave, walang freeman, male or female. Lahat ay may access. Sabi nga dito, for through Jesus Christ, we both, yung non-Jews, tsaka Jews, have access to the Father by one Spirit. So, go into all the world, yung mga iba't ibang lahi na ipangaral natin na holy race ang ini-establish ni Lord. At tayo, Pilipino, na Kristiyano, mayroong Chinese na Kristiyano, may Japanese, may mga Caucasians. So, lahat, all are one in Christ. Imagine, so, go sa lahat ng lahi. Hindi ba? So, wala nang hindi ka na magdi-discriminate na wag muna dyan, ganito muna, ganyan. Sa lahat eh. So, yun ang sinasabi doon. So, part tayo niya, mga kapatid, ha? Walang mamimili. Meron bang mga Christian communities o mga manggagawa sa Christian communities na minsan, ayokong pumunta dyan. Bakit? Malayo eh. Kung kaya, there are times na if you are a Christian na nasa kapaloob sa isang Christian community, although alam natin na may mga function in the body of Christ, sa anumang pamamaraan, maliit na pamamaraan, let us grab the opportunity na maibahagi si Lord anumang lahi. Di ba, minsan pagka ibang lahi, medyo may agam-agam. Halimbawa lang, di ba? Nangyari na ba sa inyo yun? O nagkaroon ba ng culture shock? So, nung kami rin napadala sa ibang lugar, siyempre, merong parang iba yung lahi. Minsan, siyempre, pag hindi ka masyadong marunong mag-English ba? Oo, ano ba yan? O yung, well, anyway, yung ating, we exhibit from darkness dahil sa grasya ni Lord, namumuhay sa liwanag, sa ating mga pananalita, ugali at gawi, malalaman nila na, meron naman nagsabi sa inyo na, halimbawa, meron kayong kadil, ka-sharean o acquaintances, sabi, are you a Christian? Ayan, O ano bang klaseng connotation o tono pag sinabing, di ba minsan, kala ko ba naman Kristiyano yan? Pagka gano'n
mga pananalita, ano bang ibig sabihin nun? So, merong mga di ka nais na nakikita-kita. Pero pagka merong mga nakikitang may kabanalan, ay wag, na kay Lord dyan, wag mong imbitahin sa ganitong lugar, ganyan. Di ba parang merong konting, merong ngiti sa labi, uy, thank you Lord, ha? Dito, merong yung go throughout the whole world nga. So, we must preach the gospel. Sa unang Korinto 18, mahalaga yan, ha? Gusto niyo basahin sa unang Korinto 1:18? It is God's power to save. Yung dala-dala nating mabuting balita. Unang Korinto 1:18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Alam niyo ba yung motivation natin because of Jesus' authority that we carry in the name of Jesus Christ, at itong dala-dala natin na gospel, it is God's power to save. Pero meron ding warning ito, mga kapatid. Alam niyo bang meron ding other gospels? So let us be warned. Tingnan niyo dito. Meron bang ibang gospel na nangangaral? Meron, mga kapatid. Minsan, hindi naman gospel ang pinapangaral, yung sarili niya. Minsan, pilosopya niya. Minsan, tradisyon. Ano pa ba? Tignan niyo itong buksan niyo itong yung babala. Pagka other gospel, you are cursed. Masyadong mabigat ang pagkakasabi pag ibang gospel ang dala-dala mo. Meron bang mga so-called Christian na ibang gospel? Binibigyan tayo ng babala. Tignan niyo. So, Galatia 1:6-9. Tignan niyo. Nakita na ba ninyo? Tignan natin. Ako natitingin. Sige, sandali lang. Okay, Galatians. Ano to other gospel. Delikado to, ha? Oo. Excuse me. Ito na, mga kapatid. Sabi ni Paul, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Meron palang mga nangangaral na so-called Christian na hindi naman gospel ang pinangangaral. Kaya nga yung ating pinag-aaralan, yung go throughout the whole world and preach the gospel. Diba? Make them my disciples. So, ito yung must. Ano ba? So, warning ito. So, again, I'm astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace. We are living by the grace of God. The grace of Christ, and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert. Meron nagpe-pervert ng gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Ang gospel is Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating ipinipreach, hindi other gospel. The Word of God, the written Word of God, the Bible. Yan ang ating daladala na mabuting balita. Mahalaga yan, mga kapatid. Tignan natin. Susunod. So, go throughout the whole world, to all nations, to the world, regardless of their race, color, nationality, and make them my disciples. Okay? So, this is hindi lamang to evangelism. Siyempre, we share the gospel, we preach the gospel, but we make them followers of Christ. Us to be like Christ, yung teaching, yung preaching, baptizing, and teaching them, and observing all that I have taught you.
Hindi lang selective ang i-obey sa word of God. All. Naku, meron bang makakagawa niya, mga kapatid? It is by the grace of God. And the more we read the Bible, the more we study the Bible, the more we memorize the Bible, the more we meditate the Bible, it is not only for intellectual satisfaction or academics appreciation. It is meant to be obeyed. Ayan, so obedience. So making disciples, help people turn to be a followers of Christ. Disciples means matetes, a learner, a pupil, one who studying the Word of God, practicing the Word of God, and sharing the Word of God. Ezra again, 7:10. Lagi kong paulit-ulit na inilalagay sa isipan, sa puso, yung Ezra 7:10. Kasi kung nagkaroon ng restoration ng Temple of God, to restore people back to God, kailangan ng study of the Word of God, practicing the Word of God, and sharing, proclaiming the goodness of our God. You remember yung sharing ni Sister Ria tsaka ni Sister Vivian, yung Psalms 143, tsaka yung meron pa doon na Psalms 105 verse 5, na let us remember what God has done in the past in our lives and is still continually, steadfastly doing in our lives. He is faithful, although sometimes we are unfaithful, but God remains faithful. You remember? Kaya natin yan, to be steadfast in our faith. So let us make disciples, not only make a decision for Christ, but making a disciple. Itong baptizing them in the name of the Father. So, go throughout the whole world, make them my disciples, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Again, it is not a formula, or it is not a method. It is a statement of faith na from being a heathen to being a Christian. It is an entrance to the kingdom of God, wherein we are seeking to be like Christ, turning from darkness into the kingdom of light in His dear Son. Yan yung ating ibig sabihin na if you are baptized. To be baptized also, nasa Romans chapter 6, to die to our old self and to live a new life in Christ. Diba? Yan yung ibig sabihin na when we say, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Again, not a formula, but it is a statement of faith. It is a changed lives by the grace of God. Naalala nyo dun sa Gawa 2:38. Sandali, tingnan ko, naalala ko mga kapatid. Acts 2:38. Sige mga kapatid, mahalaga to, ha? Acts 2:38. Sige, sabayan nyo ako mga kapatid. Acts 2:38. Okay? Ito. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Di ba, mga kapatid? So, merong repentance, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at paglilingkod sa Diyos. So, obliterate, get rid, ask for forgiveness sa ating pamumuhay nung unang panahon. Katulad ko rin. So, paghingi mo ng tawad, then you are baptized, meaning to say, remissions of sin, then you live a new life. Hindi ka mananatiling, sabi mo, I have accepted our Lord Jesus Christ, tumalikod ako sa kasalanan, by God's grace, namatay na ako sa old life. Then what?
of course, you serve God. Be a witness for Him. Be a part of this great commission. Hindi ba? Go, kasali tayo dun lahat. So, yun ang ibig sabihin ng baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And finally, so yung ating changed life will be a witness to all people that they will see how great is our God in our lives, and we will, of course, napakaganda ng may bagong buhay kay Kristo, mga kapatid. Ano? Ang ganda ng buhay, mga kapatid, na kay Kristo Jesus. And finally, yung pagtuturo, teaching to observe all Jesus taught. So, you remember our commission, Comfy Commission, 2 Timothy 2:2. Take the teaching that you heard me proclaim in the presence of many witnesses, ito, and entrust them to reliable people who will able to teach others also. So, glory to God, ang ating life verse, ang ating commission. At alam ko, maraming Christian communities na ito'y ginagampanan. So, yung making disciples, preparing them, hindi ba? To be a student of the Word of God. Tayong lahat ay estudyante hanggang ngayon. Hindi pa naman tapos si Lord sa atin. Philippians, 1:6 ba yan, mga kapatid? Tingnan natin. Tingnan ko nga, mga kapatid. Sige, mabilis lang. Naalala ko uli. Ito, Philippians 1:6. Yung sinimulan ni Lord sa atin, being confident of this, that He who has begun a good work in you will carry it on to completion until the day of our Lord Jesus Christ. And let us present ourselves as an approved worker of God, not ashamed. We are not ashamed in proclaiming the gospel. And we are rightly dividing the word of truth. Saan ba yung matatagpuan? Tingnan ko nga, mga kapatid, napakahalaga nitong being diligent. 2 Timothy yan, tingnan natin, mga kapatid. 2:15 yan, 3:15, sandali lang po, mga kapatid. Ayan, 2 Corinthians 2:15. 2 Timothy chapter 2. Mahalaga to, mga kapatid. Dito sa version. Sa iba, be diligent, study. Ito, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Avoid nga godless chatter eh. So, tayo yan by the grace of God. Kaya nga tayong lahat ay laging, walang humpay, walang tigil na tayo rin. Kung ngayong 2021, kokonti lamang ang inyong panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. There are times nga, minsan kayo ba'y merong pinanonood sa Netflix dahil lockdown? Diba, natuwa naman ako nga kay Brother Bernie nung Lunes. Kasi nakikita ko yung post niya from day 1 nung lockdown, umabot na pala siya sa 298 yung mga verses. Every day yun may verse siya. Kayo ba? Yung ating VOTD, di ba? Every morning, makikita niyo yung ating, yung VOTD? Verse of the day. Baka mamaya, up to date tayo sa lahat ng mga napapanood natin sa social media, aware tayo. Yung tungkol sa sinasabi ni Lord. Kung ngayong 2021, pwedeng more of Jesus, more of His Word, more of reading the Word of God. Naalala nyo nga yung ating
sinabi nung nakaraang linggo, yung memorization. Nako, kung ako kaya magme-memorize, baka makalimutan ko, magpabali-baliktad, para ba, ang kabisado natin, Genesis, Exodus, Leviticus, ano yung susunod? Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, ano pa? Sige, kayo mga kapatid, ako dun sa pagdating ko dun sa may bandang huli, ano ba yan? Limawa, Isaiah, Jeremiah, ano yung susunod? Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, diba? Para magkakabali-baligtad na. Pero more or less, we memorize, diba? Hindi naman give it a try. It is a passion. Passion to memorize the Word of God. Di ba, nakailan na tayo, Sister Jam, nung ating memory verse? 26 pa lang? Si Brother Bernie, meron na siyang 298 POTD. Parang konti na lang, isang taon na. Di ba? 100 na lang. Di ba, ilan ba ang isang taon, ilang araw? 300, ano ba yan? Basta 300 plus. So, yung correctly handles the word of truth. There must be the written word of God, the illumination of the word of God, the inspiration of the word of God. We live by the word of God. Yan yung ating pamumuhay kay Kristo Jesus. So mga kapatid, ito yung ating Great Commission. So, glory to God. At alam ko na it is by the grace of God again that we can observe all that Christ has taught us. It is by God's grace. So, good evening mga kapatid. God bless us all. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Again, good evening. God bless us all. See you tomorrow doon sa ating discipleship training. Hallelujah. Abangan nyo kung sinong tandem or couples na worker. Again, good evening. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. 2 Timothy 2:2